7 po ng umaga, 5:37, mag-alternative medicine po tayo makipigan. Ito ay 36 na kalamansi. So, ito po ay magaling sa ubo. No? So, ito mga kaibigan ay pag ininom mo sa umaga, upon we wake up o kaya before coffee time, before breakfast. No? So, ito ay alternative medicine sa ubo, no? O kaya trangkaso. So, dahil meron siyang vitamin C, no? Pero mas sobra daw ang vitamin C na makukuha natin sa bayabas. So, ito po makibigan ang kalamansi, bali 36 siya, no? So, balit makibigan, alalahanin natin na mayroong law of nature, no? So, pag ating mabiolate ang law of nature, of course, magkasakit po tayo, no? Hindi tayo kakain sa tamang oras, hindi natin, pag halimbawa mayroong tayong code of nature, hindi natin inaksyonan kaagad, no? So mayroong violation tayo sa law of nature, kaya magkaroon tayo ng sakit, no? So depende lang sa sitwasyon, no? So lalong-lalo na pag nata-travel tayo, no? So minsan nakalimutan natin kumain, nakalimutan natin iminom. Pag may call of nature, pinipigilan natin dahil siyempre hintayin pa na magarating sa bus station, no? So, kaya sa stopover station. Kaya, yan, no? Nagkakasakit po tayo. So, balit mga kapatid, huwag tayong mag-alala kung magkasakit man tayo. Mayroong alternative medicine. Tapos, pag-anuhin natin sa moral na gabay o kaya sa biblical guidelines o guidance, mayroon dito nakasulat sa Exodus 15:26, no? That He is the God that healeth thee. You are the God that healeth thee. Our God is the best healer. Siya ang pinaka-the best na doktor. Siya ang dakilang doktor. At sa Psalms 107 verse 20, He sent His word to heal us. No? Pinadala niya ang kanyang salita upang tayo po ay pagalingin. Mga kaibigan, Huwag nating kalimutan, ano man ang gawin natin na mayroong pag-ibig. Dahil ito ay vitamin C plus love, lalong epektibo siya, no? Dahil mayroong pag-ibig. Kaya makibigan, yung mga anak, mapalad kayo dahil mayroong ina na nagluluto o kung ano man ginagawa na mayroong pag-ibig. Kaya ang pagkain kanyang linuluto, pag ito ay mayroong pag-ibig, lalong masarap ng masarap. Kaya mga ina ng tahanan o kaya kung sino man nagluluto sa tahanan, gawin natin na mayroong pag-ibig para lalong masarap, lalong masustansya, at lalong masaya. At ang gana sa pagkain ay napakaganda, napakainem. Makibigan, isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya, at makadiyos po na umaga sa bawat isa. So ito ay dahil magaling na yung abang lingkod, pag inubo, paminsan-minsan na lang. Kaya ito ay last na siya. No? So, ang naubos ko makibigan ay 4 na kilo, mga 5 kilo rin. No? So, ibig sabihin makibigan na pag gumamit tayo ng alternative medicine, dapat consistent din. No? So, dahil ito ay, siyempre, matrabaho siya. No? So, biro mo, it takes maybe 30 minutes sa preparation ito. Hugasan pa ito. Tapos pipigain, hihiwain, no? Tapos salain, no? So ito may pansala na mga kaibigan, no? Yan, no? Sasalain siya, no? So kaya ano siya, no? It takes time. So ibig sabihin na maglaan tayo ng panahon. Subalit, mga kaibigan, ano man ang gagawin natin, pag mayroong pag-ibig, baliwala po yun dahil siyempre mayroong love. So di ba maganda pag mayroong love? Dahil pag mayroong love, napakaigi, napakasaya ang ating tahanan o kaya saan man tayo naroon. Dahil mayroong love ang ating ginagawa. No? Kaya napakaganda pag tayo ay sa ating Panginoon. Dahil lahat na gawin natin mayroong pag-ibig at mga kapatid, hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil si Lord ang ating pag-asa. Siyang ating gabay at patnubay. Makibigan, sa muli, isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. Huwag po natin kalimutan, do everything with love. Gawin natin ang lahat ng bagay na mayroong pag-ibig. At huwag po natin kalimutan, nakasulat sa Exodus 15:26, He is the God that healeth thee. Siya ang Diyos na nagpapagaling sa atin. At sa 107 verse 20 ng Psalms,
He sent His word to heal us. Pinadala niya ang kanyang salita upang pagalingin tayo. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po ng maga sa bawat isa. God bless us all.